Ang pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay San Juan. Nang panahong iyon, winika ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang patnubay, ang espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama, at siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. At magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa nyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanya narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako, sapagkat sa akin magmumulang ipahahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin, kaya ko sinabing sa akin magmumula ang ipahahayag niya sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy Fiesta po sa inyong lahat. At happy birthday. Birthday po nating lahat dahil ang Pentecost, gaya po ng pinahayag sa atin, ito ang kaarawan ng simbahan. At sa dami ng mga bagay-bagay na pagninilayan, kuminsan iniisip natin, paano nga ba talaga? Paano nga ba talaga tayo napupuno o mapupuspos ng Espiritu Santo? Na minsan mayroong isang dayuhan, pilit niyang inuunawa yung ating pananampalataya. At sabi niya, ang dali niyang maintindihan yung katotohanan tungkol sa Ama, ang dali niyang makaunawaan yung katotohanan tungkol sa Anak, pero ang parang medyo hindi niya maintindihan ay yung tungkol dun sa ibon. Tinutukoy po niya yung Espiritu Santo. Tayo alam natin. Kaya larawan ng Espiritu Santo ay yung ibon, yung kalapati, ay dahil alam natin sa banal na kasulatan, bumaba ito sa anyo ng kalapati. Agamisan ang paglalarawan din po sa Espiritu Santo ay andilang apoy. Dahil narinig natin sa unang pagbasa kung paanong nilukuban ng Espiritu Santo ang mga apostol kasama ang mahal na ina at napuspos sila nito. Bumaba sa kanila sa anyo ng dilang apoy. At bunga nun, highly spirited sila at narinig natin kung paanong manghang-mangha yung mga tao na paano sila nakapagsasalita sa iba't ibang mga wika at nagkaroon ng ganong tapang at siglat lakas. Paano nga ba talaga tayo mapupuno? Nalala ko dati, meron pong isang, sabi, medium, sinasapian daw ng Diyos. Meron pa siyang pag-introduce. Nandiyan na po ang Diyos Ama. Maya-maya nagsasalita na yung medium. Sabi ng medium, ako ang Diyos Ama. Kasi nga yung Diyos Ama daw matanda. Kaya matanda yung boses, sabi ko, para namang mula sa hukay, ako ang Diyos Ama. Maya-maya biglang nanigas. At sabi naman nung interpreter, dumarating na po yung anak. At nung dumilat uli, kumusta kayo? Naging boses bata naman, ako ang mga lapong Santo Niño. Naging Santo Niño. Hindi ko lang po nabalitaan, Espiritu Santo eh. Di pa siya nagsabing, tweet, 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 tweet. Ano nga po ba yung mapuno ng Espiritu Santo? Sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo, binibigyan tayo ng patnubay. Kaya nga pa nagtatanda tayo ng pananampalataya sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Sa natalagay ng kamay natin sa balikat. Pinapaalala sa atin ng Espiritu Santo
yan ang magiging patnubay natin. Yan ang magiging kabalikat natin. Yan yung magiging kaakbay natin. Kaya patnubay natin, makakasama natin, makakaagapay natin. At paano yun? Paano yung mapuno? Kahapon, yung huling araw po ng Easter, binuod yung panahon ng pagkabuhay. Ang first reading po ay yung last chapter ng Acts of the Apostle, na kung saan si San Pablo ay nagsasalita, nagpapaalam, bago siya patayin, pugutan ng ulo. At doon pinahayag niya na ang buong buhay niya, tinalaga niya sa Panginoon. At di siya titigil para ipahayag yung katotohanan na yon ng Panginoon muling nabuhay. At sa gospel, yun naman po yung ending ng gospel ni John, na kung saan nagtatanong si San Pedro. Alam naman natin, merong alagad na sinasabing mahal ng Panginoon na pinagtanong nila dati, sino po yung magkakanulo? Tanungin mo. Ngayon, nandun sila sa dulo, tinatanong nila, ano naman po mangyayari sa kanya? Kasi para ba sila sabi, ito po yung paborito nyo, ano mangyayari sa kanya? Sabi ng Panginoon, maano ko sabihin ko sa inyo, hindi siya mamamatay hanggang sa pagbabalik ko. Kaya akala tuloy nila, hindi na nga mamamatay yung alagad na mahal ng Panginoon. At sa dulo sabi, sumunod kayo sa akin. Pag binalikan po natin yung bagay na yan, ngayon na pinagdiriwang natin, at sinisi para bang pagkaraan na makita natin sa buong panahon ng Pasko na muling pagkabuhay, ito yung naging buhay ng mga apostol, pagkaraan ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Ngayon, ginugunita natin kung ano yung nangyari sa kanila 50 days ago. Ito na po yun. Nilukuban sila ng Espiritu Santo. At para bang sinasabi sa atin, tayo naman ang lalandas doon. At ano yun? Mamamatay tayo para sa pananampalataya? Hindi tayo mamamatay? Magiging saksi tayo hanggang sa uli? Pareho lang po yun. Kaya nga sabi ni St. Paul, sa mabuhay o sa mamatay, tayo'y kay Kristo. Pag binalikan niyo po ang aklat ng mga gawa, pagkaraan ng tagpo na ito na nilukuban sila ng Espiritu Santo, mawawala na yung kanilang mga takot. Hindi na nila tatalikuran ng Panginoon. At magiging masigasig sila kahit ano pang pagsubok o pag-uusig ang kanilang haharapin. Kaya nga pagbabalikan niyo po yung mga readings ng Acts of the Apostles nung nito mga nagdaang mga panahon, sasabihin doon, uusigin sila, papatayin sila, babatuhin sila, hanggang halos patay, kukulungin. Pero walang babanggitin doon na pagkaraan na sila'y mahihintatakutan pa, o di kaya'y tatakas, o di kaya'y tatalikuran ng Panginoon. Haharapin nila sa buhay nila. Kaya nga pag binabasa po natin ang mga sulat ng mga apostol, matutunghayan natin kung anong ibig sabihin ng mapuno ng Espiritu Santo. Yung sinasabi ng Panginoon ay tuturo ang katotohanan. At ano yung katotohanan? Babalik po ulit tayo, ang katotohanan ay si Kristo. Na mahalaga sa buhay ay ano? Hindi yung madali ang iyong buhay, o wala ka sakit, o wala ka problema, o hindi ka mamamatay. Ang mahalaga sa buhay ay ano? Ay laging nandun si Kristo. Kaya nga ang Espiritu Santo, pag tayo nagdadasal, ibibigay sa atin yung biyaya na yan. Biyaya ng karunungan, biyaya ng kaalaman, biyaya ng pangunawa, biyaya ng pagpapayo. Na sa araw-araw na pagdadasal natin, sa pagsusuri natin sa ating buhay, talagang timbangin natin lahat ang mga bagay na gagawain natin. At nandun sa pananalangin natin, matuklasan natin kung anong gusto ng Diyos. Kaya mahalaga pong pagdadasal. Araw-araw, yan po yung napakahalagang mission natin.
Hindi tayo mananatili sa kaugnayan sa Panginoon. Hindi lalalim ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa ating puso kung hindi tayo nananalangin araw-araw. Kaya yan po ang isang magandang hamon para sa atin. Hindi lang tayo magdadasal pagka-araw ng linggo. Araw-araw, katulad ng Panginoon, nananalangin tayo dapat. Seminarista pa po kami, sasabihin sa amin ng spiritual director namin, the best time to pray is in the morning. Bagamat pwede ka magdasal ng iba't ibang mga oras, may mga dasalan para sa iba't ibang mga oras. Pero kung sa ordinaryong buhay, sa araw-araw, ang pinakamaganda laging oras para magdasal sa umaga. At siguro magandang hamon po sa atin yan. Minsan ko nang nabanggit yan, pero gusto ko ulitin uli. Maganda po na paggising natin sa umaga, kahit maikling dasal, yun ang unang-una nating gawain. Hindi lahat ng mga tao sa araw na to gumising pa at nagbangon. Alam natin, pagkaraan nitong COVID, ang buhay napakadali. Ang dami natin nababalitaan, may sakit, namamatay, lahat. Magulat ka na lang, biglang may cancer, may karamdaman. Mabalitaan mo na lang namata. At hindi namimili na edad. Noong araw, tumatanda pa 90, 100. Ngayon, 15, 20, 30, 40. Kaya biyaya, di ba? Tingnan mo yung katabi mo. Biyaya, buhay pa yan. Di ba? Buhay pa tayo. Pag-iisipin po natin. Magpapatotoo tayo, marami sa atin sabihin, Father, ako may sakit din. Father, ako survivor, ako ganito. Iba-iba tayo istorya at kalagayan. Kaya araw-araw, sa bawat pag-gising natin, hindi mahalaga kung may sakit ka o wala. Ang Diyos ang nakaalam ng takdang buhay natin. Ang pinakamahalaga sa bawat pag-gising natin sa umaga, yan ang unang gawain natin. Manalangin tayo. Anyayahan natin ang Espiritu Santo. Napuspusin tayo. Anyayahan natin ang Panginoon. Damahin natin ang pag-ibig ng Diyos. Bago mo tingnan yung text message mo, bago mo pindutin yung remote ng TV, o bago mo buksan yung radyo, o bago ka pa magbangon o pumunta sa banyo. Sabi nga nila, pag daw gumigising ka sa umaga, lalo na pag tumatanda ka, dapat di ka kagad bumabangon. Parang wina-warm up mo muna yung katawan mo. Ano bang pinaka-magandang paraan para i-warm up mo yung katawan mo? Hindi lang katawan mo, isip, puso at kaluluwa mo. Kahit nakahiga ka pa lang, magdasal. At makikita niyo po, hindi madali. Kahit sabihin mo, dali lang naman, pagdising mo, magdadasal ka na. Pero araw-araw makita niyo po, struggle yan. Uunahin mo ba talagang magdasal? Kasi nandun lagi yung tendency, tingnan ko na muna yung message. Buksan ko na muna yung TV. Bumangon na muna ako at gawin ko yung isang bagay. Patibayin natin yung sarili natin doon. Ipangako natin sa sarili natin, sikapin ko, paggising ko, kung mapatay ko yung alarm, pagkaraan na patayin ko yun, ang gagawin ko kagad, magdadasal. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Halina, Espiritu Santo. O dasalin natin yung panalangin sa Espiritu Santo. Hayaan natin na kung merong una tayong iisipin, paggising natin, yun ang Panginoon na gagabayan tayo. Pero kung gumising ka kanina umaga, nagbubunga nga ka na, inunahan mo pa ako mag-sermon, masira na araw mo ngayon. Hindi mauwawala ang mga intindihin o mga pagsubok sa buhay. Pero ang susi para tayo magtagumpay ay yung pananahan ng Espiritu Santo sa atin. At yun yung marahil naranasan ng mga alagad. Kaya nga si St. Paul, ang ganda ng pagkakalarawan niya. Yung pananahan na yan ng Espiritu Santo, yan, nakatarp po sa atin yan. Sa gabi, pwede mong sukatin. Balikan mo. Talaga nga bang napuspos ako ng Espiritu Santo?
Talaga bang nagpasya ko, nagsalita at kumilos sa pamamagitan ng Espiritu Santo? Parang mathematics yan eh. So solvein mo backwards. Sinabi mo 1 plus 1 equals 2. Pwede mong tingnan. Ano yung result? Ano yung bunga? At para masabi mo na tunay na napuspos at pinagharian ka at pinamayanihan ng Espiritu Santo, titingnan mo yung bunga ng Espiritu Santo, yung gifts. At anong unang-una? Actually, hindi po sinabi talaga gifts eh. The gift of the Spirit. Isa lang eh. At pag-iisipin po natin sa pagbanggit ng mga bunga ng Espiritu Santo, ang pangunahing sinasabi sa atin na bunga, love. Na kung babalikan po natin ang Pentecost, 50 days after resurrection, sinugo ang Espiritu Santo. Sa kapistahan ng mga Hudyo, yung 50 days pagkaraan ng Exodus, doon ibinigay ni Moises mula sa Sinai ang 10 utos ng Diyos. At yun ang sinunod nila. Sa atin bilang mga Katoliko, binibigay sa atin ang Espiritu Santo. At anong Espiritu Santo? Yan ang pananahan ng Panginoong Jesucristo at ng Ama sa atin. Sino si Kristo? Binigay niya sa atin ang utos ng pag-ibig. Kaya pupuspusin talaga tayo ng pag-ibig. At masasabi natin, umibig lang ba tayo? Sabi nga ng mga apostol, huwag tayong umibig sa salita lang. Umibig talaga tayo sa pamamagitan ng gawa. At masasabi natin na talagang nandun yung pag-ibig sa atin kung ano. Kung tininan niyo po yung fruits of the Spirit, anong kasunod? Joy, peace, patience. Di ba? Pakita niyo po yung sinasabi ng fruits. Pag nagmamahal ka, dapat nagdadala ka ng galak, ng saya. Di ba? Titanungin mo nga yung katabi mo, masaya ka ba sa akin? Di ba? Baka ang sagot ng katabi mo, masaya ka. Diba? Pero kung nagdadala tayo ng galak, pag nakikita tayo, nagliliwanag, yun ang pag-ibig. Kasi di ka na mangingiti pag naaasar ka eh. Mumingiti ka pag nararamdaman mo pagmamahal. Kahit may sakit, nalala ko yung isang pinahira namin ng langis, naka-intubate siya. Pero nararamdaman yung pagmamahal nung nagbabantay, makita mo habang nandun, naluha siya. Pero yung luha niya na yun, hindi luha na naiyak. Luha ng pag-ibig. Dahil nararamdaman mo yung pagmamahal. Kaya nga nung natanggal yung tube, sabi niya, hindi kayo kaakalain, hindi pala ako makapagsasalita. Siguro, isip niya, nung nakatube siya, gusto niya sabihin, tumahang ka, mabubuhay pa ako. Salamat sa pagmamahal mo. Joy, peace. Kung minsan, pasaway din tayo't makulit. Kaya patience. Titiis ka, magtsatsaga ka. Di ba? Tinan mo yung katabi mo na yan. Wala namang ibang magmamahal dyan kundi ikaw. Di ba? Kundi mo pagtsatsagaan. Kaya nga, mahal tayo ng Diyos. Binigay ng Panginoon ang isa't isa sa bawat isa sa atin. Ang buhay ng mga apostol, hindi naging madali. Ang buhay din po natin. Iba-iba tayo ng kwento, iba-iba tayo ng pagdaraanan. Pero kung nandun na nakaugat tayo sa Diyos, matyaga tayo na nagdadasal. Sabi ko nga po, paulit-ulit, ang biyaya ng panalangin ay hindi yung gumaling tayo o lumakas tayo o nawalan tayo ng problema. Ang laging biyaya ng pananalangin ay nadarama lagi natin ang Panginoon, ang Espiritu Santo na sinasamahan tayo, na ginagabayan tayo. Kaya ang lagi nating baon, ang laging madarama at ipahayag natin pag-ibig. Sa kapistahang ito ng Banal na Espiritu,
Sabi nga po ni Saint Paul, sa buhay, mahalaga yung pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ang tawag po natin doon, theological virtues. Yung virtue, pag inunawa po natin, galing yan sa Latin, vir. Yun yung bumubuo para sa isang tao. What makes a man or a person. At ano yun? Na ang isang tao dapat sa buhay niya, nandyan lagi yung pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ang Espiritu Santo, gagabayan tayo para doon. Para yung pananampalataya hindi lang ipahayag natin sa pamamagitan ng salita, kundi isabuhay natin. To profess our faith. At bunga nun, nandun na laging mayroong pag-asa. Hindi tayo madadaig ng mga alalahanin o pangamba sa buhay. Dahil nandun lagi ang Diyos, nandun ang Espiritu Santo, nandun ang Panginoong Hesukristo. Inaagapayanan tayo, pinalalakas tayo, sinasamahan tayo sa anumang pinagdadaanan natin sa ating buhay. At higit sa lahat, kahit ano pa man, ang buhay lagi natin, ang grasya ay iyong pag-ibig. Hindi lamang madama natin yung pag-ibig ng Diyos na mahal tayo, kundi higit na kaligayahan na maging daluyan tayo ng pag-ibig ng Diyos sa iba. Sa mga ginagampanan natin, sa pamilya, sa trabaho, sa opisina, o sa anumang gawain natin. At sa huli, sabi nga ni Saint Paul, sa tatlo na yon, ang pinakadakila pag-ibig. Kasi yun talaga ang magpapakilala na tayo ay nakakasunod sa Diyos. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Hilingin lagi natin, dumatal sa atin, panahanan tayo ng Espiritu Santo upang tayo'y panibaguhin at lagi magpamalas ng pag-ibig na yan sa ating buhay sa araw-araw.